Hi guys, welcome my YouTube channel. Nandito ako ngayon guys para i-share ko sa inyo kung ano ang magandang benepisyo sa katawan kung tayo po ay kakain araw-araw ng pineapple guys. Ito po talagang pineapple guys. Ayan, yung hinawakan ko guys, ito po yung itsura ng pineapple. Sa hindi pa natin umpisan guys, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng aking mga subscriber dahil hindi po talaga mabuo ang channel na to kung wala po kayo na tumatangkilik at nanood at nag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan na nanood ngayon, sana i-subscribe ninyo ang aking YouTube channel dahil dito po guys, ay legit po tayo nag-advise guys para makakuha po kayo ng kunting kalaman. Kahit kunting kalaman lang guys, at least mayroon po kayong makukuha ng kalaman about sa mga prutas na dapat natin kainin. Tulad dito ngayon guys, ito po ang pineapple or pinya guys. Ito po talaga ang pinaka-legit na kinakain ng mga tao din. Yung iba, araw-araw talaga pag maraming pera. Pag kunti lang yung pera mo, minsan-minsan lang, kahit ako guys, ay paminsan-minsan lang talaga na kumakain ng pinya dahil po talaga sa pinya ngayon guys, ay medyo may kamahalan na. Sa probinsya guys, may mga pinya naman tayong pananim. Makinig po tayo ng maayos kung ano po ang magandang dulot kung tayo po ay kakain ng pinya araw-araw. Kasi ako po guys, ay legit po ako na pinya user. Iniiwasan ko rin to kunti guys, hindi ko masyado kinakain to dahil mayroon pong hindi magandang dulot rin sa katawan pag araw-arawin natin or damihan natin pagkain. Ang pinya po talaga guys, ay napakaganda po sa katawan ang pinya. Basta tama lang po yung pagkain natin guys, hindi po natin damihan pagkain ang pinya. Kasi talaga guys, hindi rin ito maganda kung may uric acid tayo kasi kadalasan talaga ngayon guys, pinaulit-ulit ko na yan guys na sa atin ngayon na ay napakarami na po talaga na nagkakasakit ng uric acid dahil po yan sa pabayan natin sa pagkain. Kahit ano na lang kinakain natin, mas lalo na yung mga mantikaing pagkain. Yan po ang legit na nakaka-uric acid guys. Kaya yan po ng dahilan kung bakit yung mga ibang prutas na kinakain natin ay labang na po sa ating sikmura dahil sa ating uric acid. Tupin niya guys, hindi na po ito maganda kung damihan natin pagkain mas lalo kung may uric acid tayo guys. Kasi lalo po talagang lalala guys, kaya iniiwasan ko to. Lalo akong nagkasingaw at palagi natin kinakain to kahit makudamihan lang kunti, magkakaroon na ng rashes yung dila natin o yung bibig natin. Kaya sa mga bata, kung papakainin natin ng pinya guys, kunti-kunti lang. Kung magpakain tayo ng mga bata guys, pakunti-kunti lang po talaga guys. Meron tayong pinya dito. Ayan, ito guys, nakikita natin. Mayroon po itong laman sa ilalim guys. Ayan, tingnan natin. Mas maganda sa mga bata guys is kahit ito na lang karami yung sa mga bata guys, huwag na damihan. Kung sa malaking tao, pwede mo naman 4 na bisis kainin itong isang pinya guys. Masarap tong pinya basta tama lang mo yung pagkain natin. Huwag po nating damihan masyado guys. Kailangan pag kumakain po tayo ng pinya, 1 bisis na lang po sa isang linggo kakain tayo ng pinya dahil talaga guys, napapansin ko ay hindi po maganda sa uric acid yung pinya. Sa mga bihira lang po makakain ng pinya, pwede naman po ninyo damihan pagkain or araw-arawin pagkain kung bihira lang kayo na makakain ng pinya. Pero kung palagi kayo kumakain ng pinya, kada kain ninyo may pinya kayong display sa inyong misa or may pananim kayong pinya, hindi po talaga maganda pinya kung araw-arawin, mas lalo na kung marami yung kinakain natin na pinya araw-araw. Pag may infection po kayo sa ihi guys, tulad ng urine infection or sa UTI, hindi rin ito maganda yung pinya guys pag damihan natin. Okay lang kung pakunti-kunti sa guys. Ang pinya ni guys, at isa rin to sa pampalasa sa pagkain, gumagana yung kain mo. Tulad ng ibang prutas na pag kumakain tayo, mawala po yung gana natin sa pagkain natin. Mas marami po talagang prutas na nawawala yung lasa ng pagkain natin. Ito guys, gumagana yung pagkain natin pag tayo po ay kumakain ng pinya araw-araw. Basta wag lang po natin damihan dahil hindi po talaga maganda ito sa ating sikmura kapag marami na. Kasi
mayaman po ito talaga guys sa acid kasi magkakaroon ng uric acid po talaga, dadami yung acid ninyo sa inyong sikmura kapag kayo ay mag-pineapple araw-araw o damihan ninyo ng pineapple. Sa mga nagtatanong dyan, pwede po ba ang pineapple ay ilaga yung balat guys? May mga ibang tao kasi guys na nilalaga yung balat, nilalagay sa pinakuluan nila, nilalagay nila sa pinakulong tubig, iniinom nila. Para sa akin guys, wala po talagang epekto yan guys kasi tinatry po naman yan, yung style na yan, hindi po talaga maganda. Mas maganda po talaga sa pineapple guys, ito mayroon siyang tubig. Pwede rin siya ibabad sa tubig. Yan. Kita naman natin guys, kung yung pineapple, pwede siya ibabad sa tubig. Wala naman masyadong damihan guys. Huwag yung damihan para hindi po siya masyadong matamis. Mas maganda yung ibabad nila sa tubig, huwag yung pakuluan kasi mas fresh po talaga. Mas maganda yung fresh kasi nandyan po talaga yung vitamina guys. Huwag po ninyong lutuin bago ninyo inumin. Mas maganda yung nakababad ng ganito guys. Kahit ilan baba ninyo, basta huwag lang yung masyadong maasim na masyado or matamis kasi may mga pinya kasi guys na sobrang tamis, may mga pinya naman na sobrang asin. Kaya yan po ang dahilan na hindi po maganda sa uric acid. Yan po talagang kalaban kapag mayroon na po tayong uric acid, ang asin ang masarap po talaga to guys kapag i-araw-araw mo to. Mas maganda ko ilagay sa freezer dahil wala na po siyang tamis at wala na po siyang asin kung ibababad mo siya sa tubig. Pero kung tayo ay bihira lang nakakain ng pinya guys, mas maganda kung kakainin na natin ritso. Munguyain na lang natin ng maigi bago natin lunukin dahil hindi po talaga maganda sa sikmura kung tayo po ay kakain ng pinya na hindi natin masyado na gigiling sa bibig natin bago natin lunukin. Mas maganda kung kumain tayo ng pinya, maaga tayo nang kumain or tanghali, huwag na tayong kumain ng pinya sa gabi kasi ang pinya guys, kapag kinakain mo ang pinya, paglabas nito guys sa sikmura mo or pasintabi lang sa kumakain dyan, pag dumi mo, pinya pa rin yan guys. Kaya mas maganda, lulusawin natin ang maigi sa ating bibig bago natin lunukin ang pinya. Ito po yung pinya guys. Ayan, ito yung niya. Ito naman siya, pwede nyo itanim guys para dadami pa. Makakuha pa kayo ng another pinya ulit pag ito po ay itanim. Ayan po, maganda po talaga ang pinya sa katawan. Basta huwag nyo lang damihan kasi hindi po talaga maganda ang dulot kahit anong magandang pagkain dyan, basta damihan na po o sobra sa katawan, hindi na po maganda sa katawan natin ang sobrang pagkain. Kung mayroon tayong naramdaman guys na hindi naman natin alam, kahit pakunti-kunti lang kinakain natin ng pinya o anong sakit dyan na naramdaman natin, mas maganda kung magpa-check up na tayo sa doktor guys kasi ang mga doktor guys, sila lang talaga nakakaalam or sila ang legit na nakakaalam kung ano ang may sakit, kung anong sakit na meron tayo. Kaya mabilis po nilang magamot kung maaga rin tayo pumupunta doon. Huwag po natin patagalin dahil pag lalala na po guys, talagang mahirap na po gamutin at saka lalala na po ang inyong sakit. Kaya mas malaki po ang gastos. Mas maganda kung may sakit kayo, maaga kayong pumupunta sa doktor. Basta ito guys, legit na po itong pinya na to guys. Kunti lang po talaga ang kainin natin. Kahit na araw-araw pwede po guys. Huwag po natin damihan dahil mayroon po talaga mga epekto. Magkasingaw yung bibig guys at hindi po maganda sa sikmura pag sobrang dami na po ang kinakain nating pineapple. Okay, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood ngayon. Especially na po sa aking mga subscriber. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, nulit ko. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo anytime at sana i-subscribe ninyo ang aking YouTube channel, Tuwad TV. So tandaan natin guys, ang pinya guys, maganda sa katawan. Sa mga bata dyan, pakunti-kunti lang. Kung gusto nyo magiging pineapple water guys, ito yung pineapple water, ayan. Pwede po siya guys, araw-arawin mo. Masarap po talaga ang pineapple water guys kung nasa tubig na nakababad, mas lalo kung medyo malamig yung tubig. Huwag naman masyadong malamigan guys kasi hindi po talaga maganda sa katawan ng tao ang sobrang lamig. Yan po guys. Okay, maraming salamat po. Sana subscribe ninyo ang aking YouTube channel, Tuwad TV.